po ba mga kababayan, meron po tayong nakitang balita na kung saan siyam daw po ang kumpanya nito mga kababayan, mga diskaya. Alam naman po natin na ito po mga diskaya ang may-ari ng ilan sa mga company na inilabas po ni PBBM kamakailan mga kababayan, na kung saan nakakuha ng napakaraming kontrata sa mga flood control project. So ngayon kung titingnan po natin, ayon po dito sa nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel, siyam na kumpanya na mga diskaya nakakuha ng bilyon na flood control project mga kababayan. So ngayon, kung pakikinggan po natin ito, magugulat kayong lahat mga kababayan, kasi unang-una, tama pala lahat ng sinabi ni Mayor Vico Sotto mga kababayan, at tama pala po yung mga inilabas na datos ng presidente kamakailan. Dahil nga naman, ngayon lumalabas na paunti-unti yung baho mga kababayan nung ibang mga nasa sa likod ng pagkuha ng mga flood control project. Ibig sabihin, pagkuha ng mga budget para gawin yung mga flood control. So ngayon, anyway mga kababayan, ito i-play na po natin itong nakita nating balitang ito. Hindi lang isa o dalawa o tatlo, kundi siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control project. Unang umingay ang kanilang pangalan nang makalaban si Pasig City Mayor Vico Sotto sa May midterm elections. Narito ang agenda. So ibig sabihin mga kababayan, yung St. Gerald Construction, yung St. Timothy Construction mga kababayan, yung Alpha and Omega, hindi lang pala yon yung company mga kababayan na pagmamay-ari ng mga diskaya. Kung hindi, marami pa pala. Yun lang palang alam natin ng mga company mga kababayan na nakakuha ng bilyong-bilyong halaga ng mga flood control project dito po sa ating bansa. Yung tatlong alam natin, meron pa pala pong iba na mga company na hawak etong mga diskaya. So ngayon ipagpatuloy pa natin. The report ni Joash Malimban. Tila nasa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya. Matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamay-ari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na na-awardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamay-ari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website, nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Kita nyo mga kababayan kung gaano kalaki ang nakuha ng mga diskaya na proyekto galing po sa pamahalaan. Nakakuha sila ng total or sumatotal na 7.1 billion pesos na kontrata para sa mga flood control project at iba pa sa ating gobyerno mga kababayan. Lalo na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, isa po sila sa talagang malaking kontraktor na nakakakuha ng proyekto sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte. At isa rin po sila mga kababayan sa parte ng Build project ng Duterte administration. So ito rin yung tinutukoy kanina mga kababayan na nakakuha din ng mga proyekto diyan po sa Bulacan. Kaya nga po tinatanong natin saan napapunta yung mga budget para po sa mga proyekto na yon, lalo na dyan sa parteng Bulacan. Bakit binabaha pa rin ang Bulacan mga kababayan? Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Lumaban at natalo si Sara sa pagkaalkalde ng Pasig nitong nakaraang midterm elections. Post sa social media ng dating kalaban sa pwesto ng mga diskaya na si Pasig City Mayor Vico Sotto, tila hindi lang tatlo ang kumpanyang hawak ng mga diskaya. Base sa calling cards na ito, at least 9 na kumpanya ang konektado sa pamilya. Bukod sa naunang tatlo, pagmamay-ari rin daw ng mga diskaya ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders, Waymaker OPC, at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Sa Facebook post ni Mayor Vico Sotto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang
Ay, shoutout po kay Sir Emilio Labio, kay Sir Meng, kay Sir Antonio Sivelino. Mega love shoutout po na napakasarap sa inyo ha. Ipagpatuloy pa natin. Ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong Grabe, bansa. no? Base yan sa datos na nasa Sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyektong hawak ng kanilang pamilya. Tila wa-effect daw pagdating sa flood control. Paiimbestigahan pa ni Senator Erwin Tulfo ang Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noong 2019 ng higit 284 million pesos. Pero makalipas ang 6 na taon, poste lang ang naitayo. Sa isang Facebook post ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas naman, inilahad nito ang 2 kumpanyang nasa top 15 ni PBBM at pagmamayari ng mga Diskaya ay kabilang sa top 5 companies na humahawak sa major flood control project sa kanyang lungsod. Biruin nyo, kahit pala sa Iloilo, may hawak din eto mga Diskaya, mga kababayan. Tapos sa masaklap nga lang dito, kahit hawakan nila yung isang lalawigan or isang lungsod, paglaanan ng napakaraming pondo, hindi pa rin po nila nasasawata yung problema sa baha. Ibig sabihin, kapag ka umuulan o nagkakaroon ng konting problema, talagang binabaha pa rin po yung ilang sa mga lalawigan or lungsod na hawak ng mga Diskaya, mga kababayan, or ng kanilang company. So ngayon, ang tanong kasi ng mga kababayan Pilipino po natin at hindi may iwasan po yan, anong ginagawa nila sa bilyon-bilyong halaga na pondo na nakukuha nila, mga kababayan, mula po sa gobyerno? Bakit hindi nila tinatrabaho ng maayos yung mga lalawigan or lungsod na naka-assign na paglalaanan ng pondo para gawan ng mga flood control project? So yan po kasi ang maraming tanong ng mga kababayang Pilipino po natin. Alam nyo, kaya natin to tinatalakay, hindi para siraan ang mga Diskaya or yung company nila. Ang sa atin lang, since lumabas dun sa top 15 na inilabas ni PBBM, yung mga pangalan ng kanilang mga company, hindi rin po natin may iwasan na wag maitanong na anong ginagawa nila sa pondo na ipinagkakaloob ng gobyerno sa kanila para gumawa ng mga flood control project. Bakit yung mga lalawigan katulad ng Bulacan, binabaha pa rin? Diba ngayon, ipagpatuloy pa natin. 4 dito, umaabot sa daan-daang milyong piso ang presyo ng kontrata, pero ani Mayor Trenas, either non-functional, nagsanhi pa ng baha, o di kaya practically non-existent. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga Diskaya, pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Sa madalit salita, bistado yung mga ghost project di umano ng mga construction company na hawak ng mga Diskaya. Kasi ayon po dito sa mayor ng Iloilo, mga kababayan, yun daw iba, bukod sa hindi na nga nakakatulong sa pagpigil sa baha, nagiging dahilan pa ng pagbaha, mga kababayan. At yung iba sa madalit salita, guni-guni lang. So ngayon, ang tanong natin, dito po sa mga company na hawak ng mga Diskaya, anong ginagawa nyo sa pera na galing po sa gobyerno? Saan nyo po inilalagay at inilalaan po yan? Kaya nga po ipinagkaloob sa inyo yung mga kontrata or yung mga flood control project, kaya binibigyan kayo ng budget ng gobyerno para ilaan po yan sa mga lugar na nakatalaga sa inyo para gawa ng mga flood control project. So saan nyo dinadala ang pera ng mamamayang Pilipino? Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayon kay PBBM, patuloy ang magiging investigasyon sa daan-daang bilyong pisong flood control projects ng kanyang administrasyon, lalo na't marami umano rito nagiging instrumento para sa korupsyon ng ilang mga nasa kapangyarihan. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, lumalabas na mayroong 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate. Paghihikayat ng palasyo sa mga LGU at mga mamamayan. Sabi ni Kelra Jr., curious lang ako. Nagpapatest din ba kaya ang presidente? Tanungin mo muna si Digong. Kasi si Digong mismo kahit nung panahon niya, hindi siya nagpapatest. Nung panahon na si PBBM bago tumakbo, nakadalawang beses po yan ng pagpapatest. At saka yung tanong ninyo, paulit-ulit na lang yan at paulit-ulit din nating sinasagot yan.
So magtanong naman kayo ng medyo bago naman yung patungkol sa request ninyo na flood control project. Alam nyo kasi ang problema doon sa mga DD shit, request kayo ng request. Ngayon, pag pinagbigyan yung request ninyo, iniiba nyo naman yung mga tanong ninyo, iniiba nyo naman yung sinasabi ninyo. So ngayon, yung request ninyo na flood control, mga flood control project, eto lumalabas na. At ang lumalabas na nakakuha ng mga malalaking kontrata, mga kaalyado pa ni Digong yung iba. Yan, i-report sa kanilang website ang mga anomalya sa flood control projects sa kanilang mga lokalidad. Para sa agenda, Jowash Malimban, Billionaire News Channel. Hindi lang isa. O ayan mga kababayan na, hindi lang daw po isa. Yan ang dapat malaman ng presidente. Hindi lamang daw po isa at hindi lamang daw po dalawa, kung hindi siyam na mga kumpanya ang hawak po ng mga diskaya na nakakuha ng mga flood control project dito po sa ating bansa mga kababayan. So dapat maimbestigahan pa po lalo yan mga kababayan at malaman ni Mayor Vico Sotto at saka ni Mr. President para na sa ganon maaksyonan kung talagang maganda yung pinagdadalhan mga kababayan. Ito para maaksyonan kung talagang maganda yung pinagdadalhan ng mga pondo na nakukuha po nila galing po sa gobyerno mga kababayan. Kasi tulad ng Bulacan, isa pala po itong Alpha and Omega Construction Company na naka-assign po doon. Ibig sabihin yung kumpanya ng mga diskaya naka-assign din po sa Bulacan para ayusin or magpagawa ng mga flood control project po doon. Pero sa kabila ng mga pondo na nakuha po ng kumpanyang yan, ng mga diskaya, hindi pa rin po nila nasasawata o nabibigyan ng solusyon yung problema sa pagbaha dyan po sa Bulacan.